base. Pero ito pong pag-uusapan natin ngayon, ito pong recent na nangyari, partner, Saan sa po? may Barangay Bagong Bayan sa Quezon City. Ah. Last June 18 lang ito, 2026. yung sunog, Yung sunog, kamo. oo. Oo. Yung sunog doon sa 30-story condominium sa Bagong Bayan sa Quezon City. Kasi usually, partner, pag sinabi mong sunog, condominium, high-rise, ito lang yung nasunog, and that's it, di ba? Oo, tapos. Pero, ang problema, iba yung senaryo kapag condominium at marami na yung occupants. Yun lang, Yung yun ang takbo ng problema. usok, di ba? Yung effect doon sa kalusugan ng mga nakatira pa doon sa ibang mga unit, di ba? Oo, Pero oo. this time, ito makakausap natin, ito pong si alias Katrina, ipinatago muna po niya yung kanyang pangalan, sapagkat ang kwento po niya, sila mismo, biktima sila yung kanyang kapatid at pamilya, kabilang sila doon sa nasaktan. Aray Apat ko. silang na-admit sa ICU Inay. at 2 pa yung nananatili sa ICU ngayon. Hanggang ngayon. Ayon dun sa mga biktima kasi, partner, walang fire alarm, walang water sprinkler nung mangyari yung sunog. Yan ang sinasabi ko. Kaya makipagkwentuhan po tayo doon sa kapatid ng biktima, si Miss alias Katrina. Ma'am, good morning po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning. Good morning po sa inyo. Oo. Napakasaklap naman pala nang nangyari sa inyo, ma'am. Oo, napakasaklap, Miss Doris, dahil po hanggang ngayon po ay my brother is fighting for his life. And buti naman yung asawa niya at yung anak niya medyo nag-i-improve na. Pero yung kapatid ko po ay hindi pa talaga nalagay sa ligtas. Opo. Opo. Yung bago ka, sorry, tawid ko lang to, partner. Nung kayo po ay nag-iisip o kino-consider na bibili kayo ng kondo, yun po ba broker ninyo ay pinakita ang lahat ng safety na features ng condominium na ino-offer nila? Hindi po kami yung bumili ng unit. Kami, yung brother ko at my mother, they live in 2 units on the 29th floor. Okay. They're tenants, hindi po sila homeowners. Okay. So, pero ang question ko lang talaga, yung safety features, kasi sabi mo, Robert, Na-check walang... ba? Oo. Kung na-check na i-discuss sa kanila, bago Oo. i-turn over yan usually. Pero meron po silang regular na fire safety, they check the fire alarms, they check the sprinklers. Meron naman pong ganun yung admin yung building. Kaso po for some reason, during this fire, wala pong gumana on the 29th floor. I cannot speak for the other floors, although kinakausap ko po yung, siyempre nag-iimbestiga din po ako dahil wala po kaming naririnig from the Bureau of Fire Protection Oo. from Quezon City. Wala po kaming naririnig from them hanggang ngayon. So nag-iimbestiga, we are investigating ourselves, talking to other residents who we are in touch with, and they too are saying that there were no sprinklers, no alarms, and wala rin pong emergency lights on some of the floors. Di ba matik yun dapat, partner? Kapag ka may sunog or kapag ka may noong lindol, yung ganyan, automatic yun Yung na fire umiilaw. alarm. Kasi, ayun, yung mga alarm. Kasi yun ang gag-guide sa'yo kung saan ka pupunta para mailigtas mo ang sarili mo. So, ma'am, sinasabi ninyo, walang ilaw? Wala po. Napaka-pitch black po nung corridor nila. Kaya po sila yung nagkulong sa kanilang units dahil hindi po nila alam kung they didn't know what was going on. Wala namang sunog sa 29th floor eh. It was all just black, toxic smoke. Very thick, black, toxic smoke. So ang nangyari, ma'am, nung nagulat na lang sila, bigla na lang nagkausok ng masangsang na usok. So nagkulong sila sa unit nila and then dito na nakalanghap sila nung usok na yun na naging cause po ngayon kung bakit may nasa ICU din po kayo. Oo, kasi sinasabi ng doktor, ang term na ginamit nila is severe smoke inhalation. Severe dahil ang tagal po nilang na-stuck sa 29th floor, ang tagal po ng rescue. Halos 5 oras po bago po sila naibaba for dun sa triage, dun sa ground floor po. Ngayon, pagkatapos po nila ma-check doon sa ground floor, sinugod na namin on our own, mind you, sinugod na namin sila sa hospital in Ortigas, at yun, na-intubate na po sila immediately sa emergency room.
at dinala na po sa ICU dahil napakasama po ng kalagayan nilang lahat. At hindi lang po kami yung nandoon, ma'am and sir. Madami pa kong over 10 people in the ICU po na galing po dyan sa Olympic Heights in Eastwood. I need to stress the location of the place. I'm sorry, pero it's because the media has not really been very honest and truthful. Pasensya na po. Dahil po mukhang may humaharang po sa information. If you read the news po, it only says a small rubbish fire. It has been solved, lahat rescued, walang casualties, walang na-injure. That's not true po. Okay, Opo. okay. Kaya nga po, ma'am, pinag-uusapan natin ito Ayan. ngayon para po mas mabuksan. Mabukas Kasi po, na lahat. Maraming salamat, intindihin din po natin, ma'am, siguro wag nating idirekta agad na sisihin yung media. Kasi ako, na-experience ko yan, partner, kapag nagko-cover ng sunog. Hindi mo naman pupuntahan yung mismong unit na nasunog. Correct. Nandun ka sa area, hindi ka pwede makihalo dahil, syempre, operation yon. Saka Kapag lang ng operation ano. yon, kung ano yung ibibigay ng fire marshal, o Correct. kung sino yung nandun, not unless, ma'am, may mga taga-residente na lumapit, Tama. makausap, at magbigay. Kagaya po ninyo ngayon na nagbibigay kayo ng information na malala yung situation, that's the time na nabibigyan natin ng opportunity mga ganitong kwento. And I'm very grateful to you for allowing me to speak the truth. This is why I'm asking the Bureau of Fire Protection to come out with the truth. Because hanggang ngayon po, ma'am and sir, with all due respect to them, I know that ang daming nangyayaring sunog ngayon sa Quezon City. Tama. Wala pa ho kami. We have called them and they're buying time and they're telling us wala pa. But ito hindi ko alam. I'm just banking on like what I'm reading. That's why it's very hard for us to understand what's going on. Oo. There has Samantala, already yung been- local... May clearance na po. May Opo. clearance na po yung building, yung Olympic Heights sa Eastwood. May clearance na po sila to continue with cleaning. So, meron na pong report na lumalabas from the BOFP. But we have not seen it. We have the right to see that. Opo. Okay. Yung meantime, ano po ang binibigay na intervention naman para sa iyong mga naapektuhan nitong sunog na to? Isa pa ho Yung yun. admin po ng kondo, sila po ba yung ano tawag? Nakipag-usap or bumisita man lang dyan po sa ospital para isabihin kung ano yung maitutulong Ay, nila, nako. Ma'am Kat. Yan po ang pinakaunang frustration po namin at most of the residents dyan sa Olympic Heights sa Eastwood. They have been asking ano na ba ang nangyayari. Apparently, they have been told, kasi hindi pa ako residente doon, so may mga ini-issue na statement yung admin through newsletter. Mga lampas 4 weeks pa po bago sila makakabalik. Paano na po yun? Diba? Saan po sila titira? They're all displaced. I know of one family, Indian family, kasama namin sa ICU. Naku po, my 1-year-old, my 7-year-old, yung mother niya, siya mismo, yung nanay na ICU, yung husband niya nandun din. Hanggang ngayon nandun pa rin po. So if they don't know what they're going to do after, dahil wala pong tulong na binibigay po yung admin ng Opo. Oceanic o itong building na to sa Eastwood. Ma'am Kat, doon po sa Olympic Heights. mismong sa inyo, sa pamilya ninyo or kayo po mismo, nasubukan nyo na po ba mismo magpunta doon sa admin? Kung hindi po sila nagpupunta sa inyo, Oo sige, nga. ibigay na natin yung ano na baka hindi nila alam, hindi sila aware. Pero ngayon po kung aware po sila. Aware po sila sa nangyayari sa amin. Yes, they have sent representatives, but only to buy time. They have not given us solutions with all the... Ano pong napag-usapan with their representative, Ma'am Kat? Wala po silang mabigay Wala na pagkasunduan? Wala po. Nothing. Zero. Hindi kaya, Ma'am Kat, kaya nagkakaganyan, dahil nga ito ay 30-story condominium building at marami ho ang residente dyan, hindi kaya yung sa dami po ng mga residente na apektado, ay hindi, kumbaga na-overwhelm yung admin, hindi nila maasikaso lahat ng sabay-sabay? It's very easy to communicate with us with technology now. There's email, there's Viber, there's WhatsApp. They can call us. They don't have to physically show up. Wala naman silang magagawa doon physically But call us, diba? And tell us what the plan is. Because right now, nobody knows what's happening.
Alam mo, importante rin kasi yung partner, di ba? Oo. Usually, ang common na reklamo sa ganyan, hindi ka nga lang mag-delay ka lang ng isang araw, kakatukin Ay, ka, oo. puputulan ka ng tubig. Kaya Pero nga. ito na meron sila nasa ospital, meron na ICU, ICU tapos pa. hindi nagko-communicate or walang clear, di ba, na usapan with them, malaking problema talaga. Correct. Ang importante talaga diyan communication. At ang Tama po yun. ang unang dapat gumawa ng paraan, ang unang step o hakbang na gagawa ay yung admin. Correct. Kasi maawa po kayo dun sa mga naapektuhan. Partner, ako praning ako Oo. sa sunog. Mamamatay nga ako, hindi dahil sa sunog, Dahil sa panic. nervyos, sa panic. Oo. Ito pa, ito mga residente na to, mismo sa mga unit nila, akalain mo yun? Di ba? Dahil walang alarm, Oo. magugulat ka na lang, usok na maitim na. Diyos ko po, Oo. paano pa kung may bata ka o meron kang matanda? Paano na yan? May mga namatay na nga po na aso. Oh, naku. Dahil po, Yes. syempre, inuuna po yung diba? Pero nakakalungkot marinig yung my brother doesn't even know that his dog has died. So, Naku po. opo. Ayan. Inuuna Ay. namin kinakwento sa Correct. kanila. So sa ngayon po, ano po ang ating apila? Hindi laang po doon sa Bureau of Fire Protection. Siyempre, at LGU din. LGU Oo. at yung bansa. admin. Oo. Go ahead, Tama ma'am. po yun. I am asking po for help from the Bureau of Fire Protection to ensure that the reports that they give out are accurate po, because we are going to need this to move forward po. And also I'm asking for the help of the Olympic Heights in Eastwood City to reach out to all the residents, not just us, to all the residents, and be honest with us, with them, and give us a plan kung ano po ba ang mangyayari, and give solutions to the problems that we face now. Don't just buy time. And I also would like to thank the firemen and the medical workers who helped my family during this fire at Eastwood City. Napakatulong. Kawawa din sila kasi kulang-kulang yung equipment na binigay ng building admin. Kulang-kulang yung oxygen. So I'm so happy that they were able to help us. Okay. The firemen po of Quezon City. Kat, i-follow up po namin ito. Nagtatry kami mag-communicate, number one, doon sa admin ng Yes, building po ninyo. oo. After our interview, makakausap po namin ng Bureau of Fire Protection. At syempre, ang local government po ng Quezon City, sinusubukan din po namin kayong tawagan para mabigyan po ng guidance itong ating mga kababayan na Oo nangangailangan po ng tulong. Tulungan nyo naman Oo. po sila. Ma'am Kat, Opo, maraming yes, salamat po sa inyong kwento at sa inyong oras. Thank you po, Thank you so ma'am. much. Si Okay. Miss alias Katrina po, kapatid po ng biktima doon sa nasunog na sa